bakit hindi po ninyo binigyan ng due course yung sulat po ni Attorney Sanchez? Ano pong dahilan? Nag-issue po ang House, ang committee po ng subpoena duces tecum sa COA. So kami din po, hindi rin po namin in-expect that it would be released to the public. Hindi mo alam ang nature ng pagdinig dito sa House of Representatives? This is always public. I cannot blame this committee kasi hindi po nyo in-advise. Maring managot po ang inyong mga opisyal. I am referring to the chairman and the commissioners of COA. Somebody might file an impeachment case. What are the processes involved in order to complete the examination in relation to this action, Madam? What audit actions, Mr. Chair? Para makumpleto po ninyo yung audit observation memo na inisyo po ninyo sa opisina ng Vice President, ano po yung nararapat gawin nila para sa ganun matugunan po yung action na ginawa ng COA? As to the AOM, Mr. Chair, kailangan po nila mag-submit ng compliance dun sa observations namin, Mr. Chair. Ilan-ilan pong mga requirements ang dapat gawin para po matugunan nila yung requirements na hinihingi po ng audit observation memo? Kung ano po yung nasa audit observation memorandum, Mr. Chair. Pwede po bang i-enlighten nyo kami kung ano-ano po yung mga yon para sa kapakanan po naming lahat at lahat po ng nakapakikinig nitong ating pinag-uusapan? Mr. Chair, depende nga po kung ano yung content ng AOM. So if there are 2 observations, edi malamang po, 2 po yung i-comply. If there are 5, 5 po ang i-comply. Kaya nga po, Mr. Chair, I am referring to the audit observation memo that you issued to the Office of the Vice President. What period po? Kasi ito pong pinag-uusapan natin ngayon. Kasi yung pinag-uusapan po natin, meron po from 2022, meron din pong 3 from 2023. No, yun nga po. Hindi po ba pinagsama na po yun at yan po yung subject ng inquiry ng committee ito? At dahil nga po doon, Mr. Chair, ay inadvisean po yata kayo sa magitan ng isang sulat. Kung hindi po ako nagkakamali, sa Ginoong Ortonio ang gumawa, na pinirmahan yata ni Attorney Sanchez. Ang sulat pong iyon, sa aking pagkakaintindi mula po sa interpellation kanina pa, ay mukha pong ina-advisean kayo ni Attorney Sanchez na i-ignore po ninyo yung subpoena ng committee ito sapagkat yung ignore po yung House probe sapagkat hindi pa po kumpleto o conclusive yung audit observation memo. Parang ganun po yung aking pagkakaintindi. Tama po ba? Yung request po nila, Mr. Chair, yes, Yes, po. ma'am. Yes po. Noon pong sabihin ni Attorney Sanchez na ang inyo pong audit observation memo ay hindi pa conclusive o hindi pa kumpleto sapagkat marami pa kayong ihingin sa kanila na isusumitin nila sa opisina ninyo, tama po yung kanyang isinulat. Hindi po ba? As to yung mga 2023 na AOMs po, kasi at that time, kailangan pa po nilang mag-comply. Yun nga po. Yung sa 2022 po, natapos na po yun, nag-comply na sila, nag-issue na ng NS, nag-comply na din sila. Tapos na po yun. Hindi pa rin po deficient, so nag-issue na po ng ND. So, sa mga katwid, nag-issue na po ng ND. Yun pong ND ay yung Notice of Disallowance. Yes, Mr. Chair. Yung Notice of Disallowance po, Madam, is also not conclusive because ito po ay appealable and contestable. Yes, Mr. Chair. Meaning to say, it is not a final judgment. Yes, Mr. Sa mga tweet, yung pong sulat nila sa inyo, ina-advisean po kayo na sana
Hindi naman po siguro kawalan ng paggalang sa committee ito. Kung hindi, ang ibig nilang sabihin, sapagkat marami pa po namang kayong kakailanganin sa kanila na isasubmit, iniisip po siguro nila para hindi makomplicate ang pag-uusap, sana ay huwag na muna ninyong bigyan. Kasi po humihingi ang House, ang ating pong komite, nung mga dokumento na kakailanganin po dito sa kanilang pagdinig. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Bakit hindi po ninyo binigyan ng due course yung sulat po ni Attorney Sanchez? Ano pong dahilan? Mr. Chair, nag-issue po ang House, ang committee po ng subpoena duces tecum sa COA. And dun po sa rules ng COA, pwede naman po kaming maservan ng subpoena. And ayun po, nag-comply lang po kami based dun sa subpoena po. Mr. Chair, kung halimbawa yung subpoena ng committee ito ay tumutukoy sa mga bagay na hindi pa po ninyo iniimbestigahan, sa aking palagay tama lamang po yun. Ngunit dahil po yung bagay na hiningi po nila ay iniimbestigahan na ninyo, hindi ba dapat ay pumayag kayo na sana'y i-advise nyo yung ang House na, Sir, Madam, with all due respect, ay hindi muna po namin kayo mabibigyan ng inihingi po ninyo sapagkat sa ngayon po ay kami po yung kasalukuyan pong nag-iimbestiga. Hindi po ba pwede ring idahilan yon, Madam, without disrespecting the Committee on Good Government? Mr. Chair, meron naman pong nire-recognize din naman po namin yung Congress oversight, and yun nga po, we were issued subpoena, so Mr. Chair, sinasabi ko nga po yun eh. Kung sa bagay siguro na hindi pa ninyo iniimbestiga, makatwiran lang na talagang pagbigyan nyo at nasa lugar naman po. Ngunit sa ganito pong itong pag-uusap na ito, na ang involved pong subject matter, yung 2023, na inyo pong iniimbestiga, hindi po ba nyo naisip na maaari pong makompromiso ang ginagawa ninyo? Halimbawa po, hindi po ba sa mga proseso o procedures na ginagawa po ninyo, ang audit observation memo at saka notice of disallowance ay confidential po in nature? Yes po. Kasi po, kaya ginagawa niyong confidential sapagkat gusto niyong maproteksyonan ang mga karapatan ng mga partido sapagkat wala pang ang conclusiveness. Iniimbestiga pa nga lang. Tama po? Yes, Mr. Chair. Actually, audit lang po yung sa amin, not technically, hindi po investigate. Kaya nga po, kaya nga importante po na ma-protection kasi ino-audit nyo lang. At alam po ninyo, yung pag-audit ay maaari pong i-contest mula sa level ng regional director, kung nasaan man nag-umpisa. Kung sakasakali pong hindi natapos doon, maski sa level ng commission proper, inaapila pa rin po. At kung sakasakali po hindi napagbigyan doon, umaabot din po yun hanggang sa kataas-tasang hukuman, hindi po ba? Kaya po pinapanatili natin confidential ang proseso. Hindi po ba nyo naisip kung sakasakali, yung pong ginagamit po ninyo sa inyong pag-audit ay ibibigay po ninyo sa Committee on Good Government, mabubuyang-yang po yung mga dokumento because of the nature of the hearing in the House of Representatives. Tama po?
Tama po. Kagaya po ng nangyayari ngayon. Bago po ako magpatuloy, ay gusto ko munang itala on record na hindi ko po binibigyan ng hatol. I am not judging what the Committee on Good Government has done so far in relation to the documents that you furnished this office. Ang sinasabi ko lamang po, kanina po sa unang pagtatanong ko sa inyo, ang sabi po ninyo, there is no other office or agency of government na binigyan po o inallocate ng ating saligang batas para kopyahin ang ginagawa ninyo. Wala na po, kayo lang. Hindi po ba niya naisip na ang inyo pong gawain, ang inyo pong gagamitin sa inyong pag-audit ay nagamit po ng local government at hindi nyo man lang ipinaliwanag, sana kanina pa po na tinatanong ko, bago pa po ninyo ibigay, pinagbigyan nyo sana yung sulat po ng attorney sapagkat nasa inyo na po ang pag-uusisa ng pag-audit. Masasakripisyo po, masasapubliko po ang gagawin ninyo kung sakasakali. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Ang audit po ay exclusive sa Commission on Audit. Pero since ang Congress po ang may hawak sa yung pera po ng yung power of the purse po, I think we do recognize yung Congress oversight over that power, and similar to sub judice po, hindi po nababind ang Congress pagdating po sa power ng Congress na yun po. Mr. I think Chair, hindi gusto ko naman po pong- audit ang gusto nilang gawin, which is yung audit po ang sa amin. So, Mr. Chair, gusto ko pong malaman sa sagot ng ating representative ng COA. Opinion mo ba yan o yan ay kinuha mo sa pinakamataas na opisyal ng COA sapagkat hindi ikaw ang magbibigay ng katwiran doon sa kung ano yung power of the purse at kung ano ang significance nung sabpi na tinanggap ninyo. Ito ba ay pinag-usapan ninyo, tirepair mo sa commission proper? somehow na-discuss. Ano po? Somehow po na-discuss. What do you mean Although somehow? Kasi po importante yun eh. Alam po ninyo na magkakaroon po ng tension between your mandate and the objective of the Good Government Committee. Iba po yung trajectory nila, iba po yung sa inyo, audit. But you will be using, the committee will be using the same documents. The committee will be using those yardstick that you must be using in your own audit. Sa makatwid po, masasakripisyo po. Halimbawa po, Mr. Chair, noong umpisahan po ng Good Government Committee, yung pag-uusisa po nitong bagay na pinag-uusapan natin. Necessarily, ang gawain po ninyo na interrupt, tama? yes po. Huminto kayo. Hinihintay ba ninyo kung anong magiging outcome po ng pag-uusisa at pag-iimbestiga ng good government? Paano pong hinihintay po, Mr. Eh, na-interrupt kayo eh. Sa mga tweet, ang gawain po ninyo ay nabalam. Nabinbin kayo. It continues naman pa rin po kahit na may mga Kasasabi mo lang kanina, na-interrupt eh. Ngayon, continuous. itong sa OVP po, pero sa other audit, Ito po sinasabi natin, itong pinag-uusapan, the subject matter of this Good Government Committee. Necessarily, ang trabaho po ninyo in relation to the issuance of that audit observation memo was interrupted. Tama po, Madam. Opo, but yung sa other liquidations naman po ng other offices,
continuous pa rin naman po. Or sa other, yung sa katulad nung pong sa 2023 na audit, nireceive naman pa rin po namin yung mga compliance po nila. Madam, dito po sa binasa kong provision kanina, Mr. Chair, kayo po ang may karapatang gumawa ng isang comprehensive program kung paano isasakatuparan ang pag-audit sang-ayon po sa pamantayan ng ating saligang batas. It cannot be delegated to any other agency. Nag-usap na tayo kanina. Yes po. What has been delegated can no longer be delegated. Yes. That is a principle of law. Yes po. Sa mga abogado pong nandito, alam po nila yun eh. Potestas delegata, non delegare potest. Nagkakaintindihan po tayo. Yes po. So effectively, you delegated the idea, the work that you should have been doing in the first place. I cannot blame this committee kasi hindi po nyo in-advise eh. Paano ngayon? Hindi po ba na-compromise yung independence ng Commission on Audit? You have to remember, the COA is an independent constitutional body. Yes, Mr. Chair. I believe there is no compromise naman Yun po, ang palagay mo. since yung audit procedures still belong with the Commission on Audit. Yun ang palagay mo. You're talking of procedures, pero compromise nga yung mga dokumentong gagamitin ninyo eh. Kasi binigay mo nga, sabi ko nga sa'yo, walang kasalanan ang committee ito sapagkat binigay mo without advising them. Sana man lang, sumulat ka man lang, and then the committee, malay mo, they have weighed their options. Baka sakaling hindi ganito nangyari. In this particular case, narinig mo kanina, nagsalita ang aming speaker. Sabi niya, let us strengthen the institution that uphold our democracy. Pero po, doon sa ginawa po ninyo, did you strengthen the foundation and the independence, the authority of the COA as enshrined in the Constitution? Mr. Chair, dun po sa compliance po namin, we emphasized on the confidentiality of the information. So kami din po, hindi rin po namin in-expect that it would be released to the public. Hindi mo alam ang nature ng pagdinig dito sa House of Representatives. This is always public. Ikaw naman. How can you say na hindi mo alam? Sa inyo po kasi confidential. Iba po yung modality nyo because this is audit. Pero once na binigay mo dito, the House of Representatives and all the committees will conduct and undertake meetings publicly. Wala po kaming private meetings. So pag sinabi mong hindi na compromise, opinion mo yun eh. Opinion mo. You are not in a position to tell us na hindi na compromise. Only time will tell. Siguro po dapat pinaalam po ninyo. The fact that you did not even inform the commission proper that there is a subpoena sent by the House, dapat sana ganun eh. Mr. Chair, yung ICFAO po kasi directly reports to the chairperson. So the go signal was from the chairperson. And so ang napag-usapan You are saying po that the commission is- proper, who gives the go signal? The chairman of the COA? Sa being the head of the ICFAO po, siya yung head po ng ICFAO. No, I am asking the head of the institution The itself. head of the institution po, the head of COA po is the CP, but the head of ICFAO, the office, is the chairperson po. So alam po ng COA head ito? Yes, Mr. Chair. Alam niya, sigurado ka? Yes, Mr. Chair. The commissioners, alam nila? Yes, Mr. Chair. Okay.
Narinig po ninyo yung bahagi ng mga interpellation ng mga kasama ko kanina. Most of it siguro, meron po kayong natatandaan. Most particularly, the interpellation of Congresswoman Luistro. Noon pong tinatanong niya yung certain La Chica was guilty of usurpation of Acosta. authority. La Chica ba yun? Acosta po. Acosta, sorry. Sinabi niya, according to her, Acosta is even guilty of usurpation of authority of official functions. Narinig po ninyo yun? Yes Kasi po. po, maring nakuha niya yung gawain na yun, allegedly, na hindi naman pala dapat na sa kanya yun. Noon pong hindi nyo inadvisean ang Committee on Good Government, technically, part of your mission, part of your mandate on authority was usurped. Sila na po yung nagtatanong eh. Ang ginagamit po nila, yung mga dokumento, yung mga reports, and the papers na sa saligang batas, ang sinasabi, kayo po ang dapat mag-examine, kayo po ang dapat mag-audit, nobody else. So in a way, part of your function was usurped, technically. Tama po. Tama po, Mr. Chair, pero it does not mean Tama po. po. Tama po, Pero, it does not mean po na we will just take it hook, line, and sinker. We will still audit based on what our standards are. I-conduct pa rin po namin yung audit na based sa amin po. palagay natin, paano kung hindi pareho ang outcome nyo? Paano hindi pareho ang conclusion nyo? What happens? I think we will stand by yung audit po ng COA. O ibig mo sabihin, yung outcome ng aking mga colleagues ay mali. Ang sinasabi ko kasi pwedeng hindi kayo magtugma eh. Because your procedure is different. The manner of questioning probably is not even personal. Passive ang sa inyo, active sila. Yes, Mr. Chair. On that part, we will still use our expertise Kaya nga, on our you will audit. still rely on your expertise because you are the expert. Kayo ang nakakaalam ng comprehensive program and plan. Kayo ang expert sa inyong mga fields. And the members of this committee, hindi sila expert. Yan ang ibig mo sabihin. Yes, Mr. Chair. Kayo ang expert. Sila hindi expert. Tama? Kaya pwedeng Iba naman po ang sa Kaya nga yun ang Congress, sinasabi ko Mr. sa iyo Chair. magkakaroon sigurado kayo ng pagkakaiba ng resulta. What happens then? What will happen to the integrity of the Commission on Audit? Sir, eventually, if ever man na mapunta po ito sa CP and then mapunta sa courts, even the courts can reverse COA po. Ang iniiwasan po kasi natin ay yung magkaiba po ng outcome. Pareho po yung ginamit. Ang mga papeles, ang mga report, lahat po ng dokumentong nakita namin inisa-isa at binusisi ng mga kasama ko are the same. Pero mag-iiba po kayo ng outcome. Mr. Chair, I believe ang outcome po from Congress is legislation, while ang sa amin po is yung result of audit po. Do you believe that you have abdicated your authority by giving to this committee the very basis of your audit because they were made public? No, Mr. Chair. Why do you think that your answer is correct? How about if you are wrong? We are still the auditors. You are still the auditor. Pero pinamigay po ninyo part of your function. That is the point. I believe that the function of the Congress Do not here say, I believe. Is as We are oversight. after facts here. We are not after what you believe and we're not after your opinion. Ang pinag-uusapan natin are factual issues. Okay? Sabi mo kanina,
sumagot ka kanina, no other offices, no other agencies ang nakakagawa ng function. It's only exclusive to COA. The audit function, Mr. Chair. We just simply recognize the authority of the Congress. In simply recognizing the authority of Congress, you have wittingly or unwittingly surrendered part of your mandate because you expose the confidentiality of those documents which should have been preserved per your own rules and regulations. Am I correct? No, Mr. Chair, we have not surrendered our mandate. How do you know that you have not surrendered? How do you know? Are you in a position to even assess the impact of your action? It is still the COA that is performing the audit. The Congress is doing a different thing. They're not auditing the funds. What are they doing? Legislating. What? Legislating po. I believe we are all here because You've this been hearing sitting is here for in several aid- hours. Did is you know the legislative kind of legislation that are supposed to be coming up? Meron ba silang sinabi sa iyo na meron na kaming legislation in mind? Meron bang lumitaw? Kanina pa tayo rito. Ako, alas 10 ng umaga, nandito ako. Did you have an idea as to what legislation are coming up? For example, For example, meron bang legislation na baka sakaling nagle-legislate sila, later natuturuan kayo kung paano ang pag-audit? no po. For example, yung SAGAA sa budget on confidential funds. That will become subject of future legislation. Why are you the one articulating that? You are not a member of Congress. Yan ang That sinasabi is ko why- kanina pa eh. That is why Kanina nga ko po- pa sinasabi, what you are saying, opinion mo eh. that is I why am po trying to I- emphasize to you kung ano yung impact. That is Nung why we pagkakabi- recognize po yung wisdom po ng Congress. Pwede bang patapusin mo ako? Kasi baka mapagalitan ka ng chair. Ang pinag-uusapan natin dito, seryosong bagay. Uulitin ko sa'yo, the mandate to audit, the mandate to examine, the authority belongs only to COA. While the terminology is different, pero the basis of your audit and the basis of the investigation of this committee are one and the same. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Did you not compromise the integrity and the independence of COA by doing so? Do not make your own opinion. I will probably accept an answer na siguro balikan mo yung commission kung tama yung ginawa ninyo. Iwanan muna kita sandali kasi gusto ko mag-isip ka rin. Mr. Chair, may I direct my attention to the land bank people? Madam, kanina po sinabi nyo sa mga kliyente o somehow you accord some sort of parang courtesy, parang ganyan. Lumawa, nag-withdraw sila ng... Magkano po ba yung withdraw kanina pinag-uusapan natin? 125 million, Your Honor. Ano po ba yung napakalaking bagay na pinoproteksyonan ninyo kung sakasakaling yung isa po sa guard nyo tinulungan lang pong isakay po sa sasakyan dahil mabigat po at napakarami po palang winidraw. What is so spectacular about helping because they are valued clients? Explain nga po ninyo sa maiintindihan namin kasi hindi po kami bankero Your Honor, ang duty po talaga ng security guard namin ay to secure po yung bank premises. Alam ko po yun, madam. Opo, yun. But somehow, sa mga ibang establishment, alam po ninyo, yung gwardiya po, pumunta po kayo sa mga food chain. Yung gwardiya po, minsan naglilinis ng mesa. Kinukuha po niya yung mga pinggan. Nakikita niyo po yun. Hindi po unusual yun. Gwardiya po yun. Ang tinatanong ko po yung,
Maano po yung halimbawa sa bigat po ng dala-dala na tumulong lang pong iginanon po sa sakya. Ang laking bagay po ba noon, madam? I'm sorry, Your Honor. Talaga pong ganun ang... Ano nga po yung wisdom? Na yung- kung bakit halimbawa pinagbabawalan niya yung gwardiya naman na to lift a finger just to help somebody dahil sa bigat po ng kanyang daladalang pera na isakay po doon sa kanyang sasakyan. Sir, yung pinoprotektahan din po namin yung security risk din po. So baka po on the way na tumulong siya ay may mawala po doon sa... Kasi hands-off na po kami once na ma-release na ho namin yung funds sa pay. Mr. Chairman, can I have a very quick interjection with the indulgence of my good With the compadre? indulgence of Congressman Marcoleta, just a quick interjection from Congressman. Just a very quick interjection, Mr. Chair. With the indulgence. Yes, Congressman Garin. Yeah. Mr. Chair, the security guard of a bank is different from the security guard of a restaurant. Kapag ang security guard ng isang bangko ay naghakwat at biglang pinasok yan at hinold up, imagine the lives that will be at stake there. Paano makaka-respond yan kasi ginawa mong kargador? That's one. Second, Mr. Chair, the security guards, well, they are adequately paid for that profession. Hindi naman ganun ka sobrang laki na kapag pinabitbit mo, and then the client will say, naku, kulang ito. Paano ngayon kung mapagbintangan sila? So it's not only protecting the bank, the other people, and the clients, but their task is to be a security guard, and that is the basis while banks have that ruling. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, my kumare is speculating. Yung sinasabi ko, actual po yun eh. Meron po bang mga tao nun nung kayo po sinasakay lang po yung pera na siguro po nabigatan lang, ginanong ko lang. Ang laki po bang kasalanan yun, madam? Mga bangko po kayo eh, di ba? Dapat po yung mga kliyente naman nagbibigay kayo kahit anuman lang kaluwagan. Napakahigpit naman ninyo pala sa pagtulong para namang hindi Pilipinong ugali naman po yung pala yung pinamamalakad nyo sa bangko ninyo. Land bank pa naman kayo, gobyerno pa naman kayo. Dapat naman hindi ganun. Kung nakita nyo naman, wala namang peligrosong ano, nakita nyo hirap na hirap po yung maano man lang ganun. Nasabi ko lamang po, madam, sapagkat parang hindi naman kapani-paniwala naman na, kasi po mas naniniwala po ako dun sa sinabi kanina na meron pong nagbigay po kayo ng parang ano yun, parang lang iganon yung trolley. Ano po yun? Ugaling Pilipino po yun eh. Hindi po masyadong kapani-paniwala yung argumento po ninyo. Mas naniniwala po ako dun sa sinabi kanina. So, last na po sa inyo, babalikan ko yung madam. Sa akin pong palagay, ay na-compromise po ninyo yung integrity, yung independence na ano ba sa Tagalog, yung repose, yung ipinagkatiwala sa inyo na saligang batas. Maring hindi po nyo alam, maring hindi conscious kayo, pero part of that authority na ibigay po ninyo. Sa makatwid, meron pong na-compromise ngayon. Sa aking palagay po, kung talagang susuriin ito, kung makakapagseryoso po tayo, baka po maring managot po ang inyong mga opisyal. I am referring to the chairman and the commissioners of COA. Somebody might file an impeachment case on the ground of, ano bang grounds natin? Betrayal of public trust. Alam po ninyo, mataas na uring pagpapahalaga yun eh. Kayo na rin po ang umamin at alam kong tama naman ang sinabi niyo. There is no other agency of government. Ang saligang batas po, mahigpit ang tagubilin. Siloso po yung saligang batas. Ayaw niya na meron po kayong ipagbibigyan pa. It was delegated exclusively to you. You cannot delegate that, even part of that particular authority and function. Mr. Chair, salamat po sa inyong panahon. Thank you, Congressman Marcoleta. The chair would like to
pose a few questions to the COA, Attorney Camora. Attorney Camora, do you agree with me that COA, under the Constitution, have the power and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to all revenues, receipts, so forth, and so on? Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. And do you also agree with me that under the 1987 Constitution, it likewise provides, specifically Section 21, that the Senate or the House of Representatives or any of the respective committees may conduct inquiry in aid of legislations in accordance with its duly published rules of procedure. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. So perhaps this is the reason kung bakit po kayo sumunod sa subpoena duces tecum na binigay po sa inyo nitong committee. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Salamat. Mr. At dito Chair, po sa... Mr. Chair. Excuse me, Congressman Marcoleta, I'm still asking questions. At dito po sa aming rules, maliwanag po dito, under Section 1, power to conduct inquiries. Pursuant to Section 21, Article 6 of the Constitution, the House of Representatives or any of its committees may conduct inquiries in aid of legislation in accordance with these rules. Second paragraph, the filing or pendency of a case before any court, tribunal, or quasi-judicial or administrative body shall not stop or abate any inquiry conducted to carry out a legislative purpose. Now, my question is, ito pong audit na ginagawa po ninyo, nung kayo po, ito po ay nandito na sa NBank na po ba to? Sa commission proper na po ba to? Wala pa po, Mr. Chair. Asan na po to? Yung ND po, hindi po Would po you siya consider na-appeal. this as quasi-judicial? You are exercising quasi-judicial function. If it goes to appeal po, it Okay. will be quasi. If it does not goes to appeal, nasaan pa lang po to? Nasa audit. Administrative. Yes po. Tama po ba? Yes po. So, ibig sabihin, pasok po dito sa amin. Sa binasa ko po, the filing or pendency of a case before any court, tribunal, or quasi-judicial or administrative body shall not stop or abate any inquiry conducted to carry out a legislative purpose. Tama po ba? Yes po, Mr. Okay. Chair. Ano po ang rationale nito? Ang rationale po nito, because Congress has the ano po? Anong function po meron kami? Legislative. On top of that, may oversight po kami. Yung Yeah, po ang yes, Mr. rationale Chair. nito. We have an oversight function. Now, to question the constitutionality of Congress, ano po ang pinakatama pong hakbang gawin? To file a petition before the Supreme Court. Petition for certiorari. Now, let me walk you through the specific constitutional provision. In the case of Romero versus Estrada, the Supreme Court emphasized that the inapplicability of the sub judice rule to inquiries in aid of legislation is not limited to criminal or administrative cases. It can be extended to appealed cases and special civil actions awaiting final disposition before the Supreme Court. Otherwise, it would be extremely easy to subvert any intended inquiry by Congress through the convenient ploy of instituting a criminal or an administrative complaint. Surely the exercise of sovereign legislative authority, of which the power of legislative inquiry is an essential component,
cannot be subordinate to a criminal or administrative investigation. Ito po ba ang first time na ang COA ay nasabpina ng Kongreso o ng Senado? Ngayon lang po sa akin ay hindi ko po alam kung may ibang instances sa rest of Goa. Pero since ngayon lang po ang experience Sa inyo ko, po? so I can speak Okay. only for myself. So, pero maliwanag naman po yung ating explanation na ang Kongreso po ay may kapangyarihan. Tama po ba? That is the reason why you complied with the subpoena duces tecum that Congress or this committee issued before the Commission on Audit. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay, thank you. Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Congressman Marcoleta. May I make a very short rejoinder? Mr. Chair, Yes, please. considering that you mentioned Article 6, Section 21 of the Philippine Constitution, that relates to our function in aid of legislation. It's inquiry or investigation in aid of legislation. Incidentally, Mr. Chair, Section 22 is the oversight function of Congress. Dapat sana ang COA ay doon po kayo bumase doon sa oversight function, not under Section 21, because that is in aid of legislation. That is the limitation imposed by law. Hindi po lahat ng investigation ay po pwede. Under that particular section of 21, there should be a legislative purpose. Nakabalangkas na po yun. Hindi po gagawa ng batas habang nagtatanong o pagkatapos na magtanong. Very clear po, it is in aid of legislation. Dapat, prerequisite po, nakabalangkas na yung batas. The reason why we are asking you to appear before us is to help us complete the legislation. Sa ngayon po, with all the questions answered and asked, wala pa pong malinaw na legislative purpose. Am I correct? Meron na po. Ano? Mr. Chairman, marami po. Point of order. Well, in Mr. Chair. fact, What is the point of order Point of of order, Congressman Mr. Chair. Acop? The Honorable Marcoleta has still the floor. Let him finish. As I've said a while ago, we follow our rules. Yes. Thank you, Mr. Chair. Please continue, Congressman Marcoleta. Yes, I know that, but ang sinasabi ko lamang po, I do not contest that. Pero ang sinasabi ko, if it is in aid of legislation, maliwanag po sana na una na po yung balangkas. Kahit outline lang. Hindi yung pong nagtatanong na tayo ng nagtatanong, sapagkat meron din pong jurisprudence na hindi dapat mauna po yung kabayo kaysa sa kalesa. Kasi po yung kabayo, ihilay niya yung kalesa. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you Mr. for Chair. your time. Congressman Acop, you recognize. I do not want to debate with the erudite Honorable Marcoleta, but I think Article 6, Section 21 of the 1987 Constitution will be followed. Why? Because this was strengthened by the case of Romero versus Estrada in the year 2009, where it was decided by the Supreme Court, and I would like to quote, "Inquiries in aid of legislation are utilized to enable the legislative body to gather information and thus legislate wisely and effectively, and to determine whether there is a need to improve existing laws or enact new or remedial legislation, albeit the inquiry need not result in any potential legislation." Those are the words of the Supreme Court. The conduct of inquiries in aid of legislation may not result in any legislation at all, as decided by the Supreme Court. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I Yes. pose some questions, Mr. Chair? Before I recognize you, let me first quote
the case of Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. Dito po, sabi po dito, ang Kongreso ang guardian of public funds. Ang investigasyon sa government transaction is a proper exercise of the power of inquiry. Kabilang sa mga transaksyong ito ang government agencies created by Congress. Number 2, officers whose position are within the power of Congress to regulate or even abolish. Yes, Congressman Zia Adjong. Thank you. Alonto Adjong, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Let me pose a few questions to COA. Mr. Chair, I do not want to even approach to some degree or proximity to argue or debate with three of the lawyers here. But as a non-lawyer, I do understand the meaning of integrity. So I'd like to ask COA, Mr. Chair, a few questions. Kasi medyo ako nabahala din po ako because of some concerns posed by one of our veteran legislator here. Ayoko din po na ma-compromise yung integrity and independence of the Commission, COA. So I'd just like to ask COA a few questions. When we ask questions, you were invited here as a resource person, am I correct? Yes, Mr. Chair. And your response will only be limited within the documents that you have provided to this committee by virtue of the subpoena, am I correct? Yes, Mr. Chair. Your answers will only be limited with what you have issued based on the observation memorandum and the notice of disallowances. Am I correct? Yes, Mr. Chair. That based on your questions, you do not impose your individual, personal opinions, but rather based on the observations that you have issued. Yes, Mr. Chair. Okay. I'd like to ask you, of all the questions that you were asked and some of the positions that each of the members of this committee have taken so far, would that any way influence you to approach the process of your audit? Somehow, it will make me more circumspect, but we will still base our audit based on our standards. Okay, It's let that me- we will, let me paraphrase my We question. will, Let me paraphrase my question. Should this committee, or I'm sure that we will reach a point where the committee will submit its committee report, would any in the items of the committee report be used as a replacement of the way you have conducted your audit or continue to conduct your audit? Mr. Chair, we will still conduct our audit objectively. So meaning to say, whatever would be the decision of the committee, it will never replace, or Yes. it will never set as a guide for Yes, you Mr. to Chair. approach Yes, Mr. Chair. the process of your audit, insofar as this discussion is concerned, the AOM and the notice of disallowances. Am I Yes, correct? Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. So meaning to say, whatever questions or the possible legislations that we will introduce, that will never affect the decision of the COA or the proceedings of COA to continue auditing the confidential funds. As to the confidential funds now of the Yes, OVP that's and correct. the DepEd, yes, Mr. Chair. So meaning As to say, the- meaning to say, whatever issues or topics we discuss here, it will still irrelevant insofar as the process of your auditing is concerned. Yes, sir. We will, It will, that Mr. Chair, we will never replace or substitute you. No, sir. Okay. No. That to me, Mr. Chair, is the idea of integrity. That I understand. That COA, their participation here, they are merely responding to the questions of the members of this committee
in order to Mr. Chair, formulate possible, in order to yeah. formulate possible legislation, Mr. Chairman, that insofar as independence and integrity is concerned, I personally believe that the decision of this committee in how we discuss the issue of confidentiality, confidential funds, will never in any way dissuade COA in the way they approach their auditing system or how they conduct their the auditing of all these funds that is now being discussed by this committee, Mr. Chair. That I think, that I understand as is yung meaning po nung sinasabing independence at integrity na nami-mention po. Tama po ba yun, COA? Yes, Mr. Chair. Whatever our learnings here, we will not apply to this particular case, but we will review our standards, our audits, our procedures, and we will apply it to all the agencies that will fall under the audit of the IFAO and the rest of COA po. So it will never influence No, sir. It the is still final decision of the COA. it is still the prerogative of COA. Okay. Thank you, Attorney Camora. Thank you, Mr. Chair.